Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, 2 taga Ilocos Norte kasali sa Philippine National Skills Competition sa TESDA 30th Anniversary. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Kinumpirmaran ni Technical Education and Skills Development Authority Ilocos Norte Provincial Director Socorro Galanto adwa ni po di walo a trade areas iti Region 1 tikraman ang makibalubal iti Philippine National Skills Competition iti World Trade Center iti Pasay City into na Agosto 21 agpatinggay di Agosto 25, 2024. Kuna ni Galanto a graphics design iti Igama Colleges ken iti Fashion Tech wenno dressmaking manipod iti College of Industrial Technology iti Mariano Marcos State University iti makibalubal sigon kini Galanto manarimaan ti job immersion dagiti masiknan agraman iti paragsanay dagitoya. Inpakamuna asupsuportaran ti gobyerno probinsyal dagiti makibalubal rason na tinawen nga dati mangirepresentar iti Ilocos Norte ti skills competition manipod iti regional level ken national level agingga iti World Skills Competition. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. Modernong pagsasaka para sa magandang bagong Pilipinas, binibigyang prioridad ng DA PhilMec. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Iyon una ti Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization no PhilMec ti Department of Agriculture ti moderno panagtalon para tinarangay abaro a Pilipinas. Iti programa nga usapang agrikultura dito i Region 1 binsa-binsa ni Dr. Nelson Santiago, Interim Director for Research and Development ti DA PhilMec, dagiti annungen ti ahensya tapno mapadoras ti sektor ti agrikultura dito i Pagilian. Kinunana iti PhilMec ket maysa Research and Development Institution amang bukbukel kadagiti programa para kadagiti amin na produkto mapatpataod iti sektor ti agrikultura. Inlawlawag na paya may araramidan ti umiso at teknolohiya ken makinarya dagiti area iti post-harvest aspect ti tonggal commodity tapno maksayan ti lugi ti post-harvest ken agbalin a mas produktibo dagiti manalon ken mangalap. Dinakamat pay ni Santiago a manipod iti 2019 ket igamen ti PhilMec ti kadakilan a programa iti mekanisasyon ti RCEF Mechanization Program ken ti panakaymaton dagiti shared processing facilities iti Coconut Farmers and Industry Development Plan. Iyon ay unay nakangronan ng pamaysa ti PhilMec iti uneg ti 40 ket tinamataon ket ti moderno a panagtalon ken panagkalap para iti masaganang bagong Pilipinas. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Cacao farmers sa Eastern Samar sumailalim sa food production at livelihood training ng Department of Agriculture. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Nagkamayara kadugangan yung hibabro ng skills kasumpahin vegetable and cacao production ang mga miyembro han Cacao Agroforestry Association halawaan Eastern Samar durante han gindumarang nga food production and livelihood training han Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development or DA sa ADA Program Phase 2. Ano sabi nga training may panuing mapaursa ang pangkabugusan nga kapabilidad han nga tanan nga miyembro han asosasyon kasumpay han vegetable and cacao farming para mas epektibo nga sustainable nga produksyon. Lain-lain training pinaagi ng sabi ng programa ang asosasyon ni natagan hino farm inputs balor 620,000 pesos como suporta hapag palambungan pagsustiner hanira vegetable and cacao farming. Lagi pa nasabi nga suporta ana 500 pieces of cacao planting materials, 6 kilograms vegetable seeds, 200 bags organic fertilizers, farm equipment and tools para irrigation ng transport needs.
Tikang dili sa syudadhan Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Department of Science and Technology nag-turnover ng 6 na star books sa 5 paaralan sa Eastern Visayas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Aljon Malot. Gitugyan sa Department of Science and Technology kan DOST Eastern Visayas ang unom ka Science and Technology Academic and Research-based openly operated kiosk kon Starbucks sa 5 katunghaan sa reyon. Nasairan nga lakip sa benepisyaryo ang Lontad Elementary School sa Palolite, Pulang Yuta Elementary School sa Kaibiran Biliran ug Hanginan Elementary School sa Maasen City, Southern Leyte. Nakadabat usab ang Eugenio Daza Pilot Elementary School sa Borongan City, Eastern Samar ug ang Galutan National High School sa Katarman, Northern Samar. Matod sa DOST, ang Starbucks usa ka digital library nga gidisenyo sa paghatag og access sa science and technology resources, ilabi na niadtong mga eskwelahan nga nahimutang sa geographically isolated and disadvantaged areas. Gisiguro sa DOST ang kaandam sa matag tunghaan sa paggamit sa mga kahimanan pinaagi sa pagpahigayon og komprehensibo nga Starbucks user training and orientation alang sa mga magtutudlo. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Aljon. Yan ang ulat mula Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Second Camiguin Isle Bike Tour inilunsad ng Department of Tourism sa Region 10. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Gilusad sa Department of Tourism Northern Mindanao pinaagi sa Bike North Min program ang Second Camiguin Isle Bike Tour niadtong Agosto 3 ng kasamtangang tuig sa Sentrio Ayala Mall ng Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sumala pa ni DOT-10 Regional Director Marie Elaine Isunchuan nga pinaagi niini nga tour ipakita ngadto sa mga bikers ang anindot nga talan-awon sa Camiguin diin makahatag gyud og lingaw ngadto kanila og dugang usab kini nga promosyon sa turismo sa isla. Ang Camiguin Isle Bike Tour gipangunahan kini sa Department of Tourism Region 10 uban ang lokal nga pagamhanan sa Camiguin ilawom sa pamunuan ni Governor Xavier Jesus Romualdo o ni Congressman Judin Jesus Romualdo. Apil usab ang ROX Philippines ug ang Philippine Information Agency. Ang Second Camiguin Isle Bike Tour pagahimuon karong Agosto 10 ning kasamtangang tuig sa isla sa Camiguin nga diin tambugan sa 300 ka mga bikers. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Lokal na pamahalaan ng Zamboanga kinilala ang mga natatanging magsasaka at mangingisda ng lungsod sa inilunsad na 2024 Gawad sa Lakot Awards. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Ya reconoce el gobierno local de Zamboanga con el Maga Exceptional Sembrador y Pescador na 2024 Gawad sa Lakot Awards sa Conducina Ciudad de Zamboanga recientemente. Al mencionó actividad como junta, día de agradecimiento y reconocimiento del Maga Sembradores y Pescadores de la ciudad de Zamboanga, que organiza el City Agriculturist Office. El Maga Awardee recibió un plaque y 10,000 de peso cada uno, estaba na gobierno local que encabeza si alcalde John Dalipe. Y reitera también el alcalde con la importancia del sector de agricultura para la seguridad de comida y progreso na ekonomiya na ciudad. Desde aquí na ciudad de Zamboanga, esta si Justin Bulanon para ang Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula sa Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao.
Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.